Alam niyo mga kababayan, may napansin ako dito, eh, 'no. Tingnan niyo po ito, ayan, oh. Ay hindi, mamaya ka na Pulong, ikaw excited ka. Excited umamin ano, na bumatak. Oh, nakita niyo ayan meron ka ng ano diyan, dating Pangulong Duterte. Sa pangalawa ho natin topic mga bossing, tingnan niyo ho. Meron na siyang tubig, meron pang soft drinks, mga kababayan, oh. Honorable Rodrigo Roa Duterte. May nakikita po kayong tao na umattend na nagsabi, "A-attend ako. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko." 'Di ba? Tapos po pagdating po nung araw, bigla pong may dahilan. Bigla pong meron ng ano, bigla ng merong kung anong alibay na po. Eto pa, ano? Oh, eto wala namang soft drinks. Siguro si Vice Presidente hindi naman nagso-soft drinks. Pinapatanong, pag-uusapan, yung tungkol sa budget, absent din. Wala din tao, parehas ho. Sara Duterte during OBP budget hearing, absent. Rodrigo Duterte during Quadcom hearing, absent. Bakit ho? Ano? Alam niyo po kung ano yung sagot at dahilan nila, mga kababayan, kung bakit po absent? Pinupulitika sila, mga bossing. Pinupulitika ho sila, mga kababayan. Yun po ang sagot nila. Lahat. Ano? Samantalang, yung kay VP Sara naman po, merong karapatan naman po tayong magtanong dun. Ano? Inuulit ko po, uulitin ko po. Gaya po nung lagi kong sinasabi sa aking mga vlog, mga kababayan. Yung tanong po ng mga bawat congressman dyan, mga bossing, tanong po ng sambayan ng Pilipino yon. Di ba, Nono Vlog? Oh. Tanong po ng sambayan ng Pilipino yon. Tinatanong natin, no? Kumbaga, ang nangyayari, sila po ay nagiging daan natin para malaman natin kung saan pupunta ang ating mga tax na ibinabayad. Di ba? Simple ho, mga kababayan. Oh, meron tanong sa kanya dyan, saan gagamitin itong mga budget na hinihingi nyo na 2 bilyon na hindi po pinayagan, mga bossing, kasi nga nakita ng Kongreso, nakita ng Senado, sobra-sobra po. Siguro ayaw lang po ng ating Vice Presidente na i-discuss publicly at matanong yung mga sobra-sobra doon sa budget na kanilang hinihingi. Labis po eh. Isa na nga dyan, talagang yung tumatak sa aking isipan, mga bossing, is yung 100 million. Para lang po yun, ha? Para lang po yun sa ano? Sa, ano tawag dito? Para lang doon sa mga advisor ng Vice Presidente. Di ba? So ngayon po, dahil nakita, sobra-sobra, ang dami naman nito. Tapos yung iba, trabaho na ng DPWH, trabaho na ng DSWD, trabaho na ng, may mga ahensya na po, no? Dinoble lang po nila doon. Sabi, madodoble-doble ang gastos natin dito. Baka pwedeng hayaan na natin sa kanila yon. Kaya ang ending, mga kababayan, doon sa 2 billion na hinihingi, 733 million ang natira. Which is parehas po ng pag-aaral doon sa Kongreso at sa Senado, mga bossing, no? Sabi ni Just Ride, oh, sa 733 million niya, kinakabahan pa din ako eh. No? Kahit na hindi 2 billion, sa 733 nga, kinakabahan ako eh. Dahil daw masyado daw magarbo yung mga safe house nila. No? Yung safe house na nagkakahalaga ng 250,000 hanggang 1 million, mga bossing. Kaya naman, siguro, mas pinili ni VP Sara na ako, wag na nga tayong umattend dyan. Nakakahiya pag yun yung mga paano natin sasabihin, 250,000 per 24 hours nung safe house. Paano ko naman ipapaliwanag yun? Wag na lang umattend. Sabihin na lang natin namumulitika sila. No, di ba? Doon naman po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong araw, sa Quadcom, ang pagdinig po, walang dumating na Duterte.
mga mga kababayan. Absent din po. Iniisip ko, siguro masakit ang tiyan ng dating Pangulong Duterte. O yan o, meron nang nakahanda sa kanya. Kasi nga po, mga bossing, ang liham o ang sulat nung kanyang lawyer, a-attend. Basta daw, kailangan after November 1. At basta daw, kumbaga may 2 linggong palugit, mga kababayan. Hanggang sa dulo po, mga bossing, bago po ang dumating itong araw na ito, sinasabi nila, a-attend, pupunta, no? Pero last minute, bigla yatang sumakit ang tiyan ng dating Pangulo. No? Ewan ko kung ano, sabi, hindi pupunta ang aking kliyente kasi nga, bias diyan sa Quadcom. Hindi man lang ipinaliwanag. No? So, nanggigil si Congressman Paduano, mga kababayan. Ano to, naglolokohan tayo? Kasi parang gano'n na po ang ginagawa nila, mga bossing. Sige, sabihin mo, attend tayo. Tapos, pagdating ng dulo, sabihin mo na wala. Bias kasi yan, kaya hindi pupunta. Nasagot, isa pa pala, yung pangatlo. No? Yung pangatlong dahilan nila, mga bossing. Kasi daw po, nasagot na daw po nila lahat nung mga katanungan doon sa Senado. Yun po yung sagot nila. Yung sa Senado, sa Congress, mga kababayan, galit ho sa kanila. No? Galit ho sa kanila. Bakit? Mga bossing. Paano? Pagpapaliwanag lang, ayaw pa nilang magpaliwanag. Galit sa kanila kasi tinawag silang bias. No? Wala lang, gano'n. Basta bias, okay na yan. Yung mga katanungan nila na gustong malaman, na gustong itanong dito kay dating Pangulong Duterte, hindi maitanong-tanong dahil nga ganyan po ang ugali. Mga bossing, nakakalungkot ho. Kasi isa ako sa nagtiwala sa kanila, mga kababayan. Nung panahon na talaga namang nagsisigawan, Duterte! Ako nakikisigaw din nun, mga bossing. Nalungkot ako kaya dahil ito yung matatamo natin sa kanila. Pag meron ng mga investigasyon, pag meron na pong mga katanungan ang sambayan ng Pilipino, especially budget, wala po sila. Hindi po nila tayo haharapin. Mga bossing, seryoso ho ito ha. Yung hindi po nila pagharap sa Kongreso, sa Senado, sa mga pagpapatawag sa kanila, para bigyan tayo ng impormasyon, no? Kung saan napupunta yung ating mga tax, yung mga ikinakaltas sa atin. Mga bossing, ito po ang matatamo natin. Walang paliwanag. Walang a-attend. Ipapaliwanag yung mga safe house na bakit ang lalaki ng ibinayad. Ito po ang natatamo natin. Hindi po porket na sa Quadcom o sa Kongreso o sa Senado hindi sila umattend, ibig sabihin doon lang po. Ang hindi pagsipot, mga kababayan, nitong mga tao na ito, ang ibig sabihin po niyan ay hindi po pagsipot sa ating mamamayan. No? Na may karapatan po tayong alamin kung saan po mapupunta yung mga pinagtrabahuhan natin na ibinabayad na tax po, mga kababayan. Hindi naman po yata fair para sa mamamayang Pilipino yung ganun. Ano po? Kaya ewan ko, hindi ko alam kung saan pahuhugot ng pagtatanggol yung mga DDS. Ano po sasabihin nila dyan? Pinupolitika. Lahat na lang pinupolitika samantalang may mga katanungan, no? No? Samantalang meron pong mga katanungan na pwede naman po nilang sagutin, mga bossing. Pero ang isasagot sa atin, pinupolitika nyo kami. Sabi ni Eugenio Ekle, mas matapang si Carbonell. Oo! No? Sumisipot yun. Si Basti nga wala pa din hanggang ngayon. Ilang araw na makalipas simula nung sinabi niya yung sampal-sampal. Diba? Sabi ni Judah, Discovery, tama, tingnan mo sina Espenido umaattend kahit sa Senado o Quadcom. Kasi nagpapakatotoo lang sila, hindi sila takot. Mali lang nila.
sumunod sila sa ganid dati, no? Pero mga kababayan, etong nagsabi doon sa mga kapulisan na kami ang bahala sa inyo, no? Yang mga yan, tegihin yan. Ako ang bahala sa inyo. Na ngayon po, nandyan na po si Brian Katabay, wala na po. Yung mga sumunod, sila na po ang naiipit ngayon. Tapos po, yung mga nagpasunod o yung mga dapat sumagot para po sa atin uulitin ko po, yung hindi nila pagsipot sa Quadcom, yung hindi nila pagsipot sa Kongreso o kahit sa Senado, hindi po ibig sabihin nun na hindi pagsipot doon sa institusyon na yon. Hindi pagsipot yon para sa mamamayang Pilipino. Dahil po, kaya nga po nila live ng Senado at Kongreso yung mga hearing na yan, mga kababayan, parang rekta po makarating sa atin yung mga impormasyon kung ano ang nangyayari, no? Doon sa mga ibinabayad nating tax. Ganyan naman po yan, mga bossing. Anyway,